ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kapin 200 ka magbanay, apektado human nasunog ang 150 ka mga balay sa Davao City. Usap patay siyam samdan dihang nadisgrasya ang usa ka truck sa Manolo Fortich, Bukidnon. PDP laban President ug Davao City Mayor Baste Duterte. Giauhag ang mga kongresista nga dili paboran ang impeachment complaints batok ang Vice President Sara Duterte. Inday Sara Duterte 2028 movement. Gilusad sa mga taga-suporta aging pagpakita og suporta kang Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Og Amber Gris o suka sa balyena nga milyones daw ang kantidad nakitaan sa mga mananagat sa Libak, Sultan Kudarat. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Ana sa kapin 200 ka magbanay ang apektado human nasunog ang mga balay sa Barangay 23-C sa Davao City. Gilinsab nga giatiman sa City Government of Davao ang mga apektadong residente. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Gilamoy sa dakong kalayo, kining mga balay sa Barangay 23-C Davao City Biyernes sa gabi. Paspas mekanik ang kalayo tungod kay digkit ug gama sa light materials ang mga balay ug kusog ang hangin gikan sa dagat. Apektado ang Purok 4C, D ug H ug Purok 5B. Malampuson sab na rescue kining iro nga natrap sa nasunog nga balay. Pagkabuntag, tataw ang kadaghan sa mga estruktura nga naugdaw dihang gideklarang fire out na. Sumala sa inisyal nga datos gikan sa BFP Davao, kapin kun kulang 150 ka mga balay ang naugdaw o kapin kun kulang 200 ka magbanay ang apektado. Ginasuta pa ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo nga gisaka sa ikaupat nga alarma. Ilabihang apektado sa sunog ang mga balay sa Badjao community sa lugar. Sama na lang ni ining pamilya nga temporaryong nagtener sa Barangay G nga gihimong evacuation center. Ang mas nakalisod kay doon na pa sila ay 3 ka bulan nga baby. Alas 10 din na namin makapagmata. Na magingon mga kauban na masunog na masunog. Na magmata nami. Mugawas na tanan. Basta mga bata na. Mga kauban walay makadala mga gamit. Sumala sa residenteng si Mary Joy, kusog na ang kalayo padulong sa ilang balay, dihang nakabantay sila. Busa, wala na gayud na tabang ug nalakip ang ilang balay sa naugdaw. Ikatulong higayon na matod pa sila nga nakasinati og sunog. Apan kung pabalikon og tukod, pilion gihapon nilang motukod balik og balay sa maong lugar. Mga kinahanglan ka ng gamit na importante kang mga banig, lutuanan. Mas ganahan pa mi dito, kung patukuron may balik. Gilayong giatiman sa mga personahe sa Davao CSWDO ug barangay ang mga apektadong residente. Gipailawom sila sa tagging o validation ug giandaman og pagkaon. Nagmuntar pod og child-friendly space sa evacuation center. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Gibutiag ni Davao City Mayor Baste Duterte ug PDP laban President nga gitanyagan og dagkong kantidad ang mga kongresista aron i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ani report ni John D. Esteban. Unsa may ihatag kuno sa mga congressman kung affirmative sila for impeachment. 200 million infra projects. Okay? 3 million per month in 12 months. Unya 20 million cash. So maoning madawat ko no sa mga congressman nga moboto og yes to impeachment. Ang grand total ani 51.2 billion.
And all for what? Mao kini ang gibutyag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa iyang speech sa paglusad sa Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics o RAGE Coalition sa Cebu City kagahapon. Giauhag sa mayor ang mga kongresista nga dili paboran ang impeachment case batok sa iyang igsuon nga si Vice President Sara Duterte. Kamu mga congressman, basic lang, paminawan ninyo inyong mga constituents. Labi na katong dari Cebu, makasabot ko ninyo. Kay kabalo ko, kihaan mo. Kaya na may threat, kung dili Comelec case, kasuhan nila ang mga congressman o wag na kabalo kung sa. And for once, I ask you, ipakita ninyo sa inyong mga constituents na bisang pagwa mo'y kwarta, kaya ninyo parugan ang prinsipyo ninyo. Karong adlaw katakdang butohan sa House of Representatives ang Articles of Impeachment batok kang VP Sara. Una nang giaprobahan sa House Committee on Justice ang Articles of Impeachment nga matud pa duna kunoy probable cause aron ma-impeach ang vice. Apan subling gihimugatan ni Mayor Baste nga pamulitika ang ginahimo sa kasamtangang administrasyon. Ang politicking is not part of the duties and responsibilities of an elected official. Unya, unsay gibuhat aning Bongbong Marcos. Why lain, hindi magsigilag buhat o pamaagi nga matangtang si Vice President Inday Sara Duterte. Daan na sa gisulti ni Vice President Sara nga gitanyagan ang mga kongresista aron ma-impeach siya. Apan gilimod ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro ang pasangil kay gibasi matud pa nila sa ebidensya ang proseso sa impeachment. Jandy Esteban, 1 Mindanao. Musaka ang presyo sa gasolina samtang muubos ang presyo sa diesel ug kerosene ugma Mayo 12. Mao kini ang gianunsyo sa mga kompanya sa lana karong adlaw. Sumala sa Shell Pilipinas Corporation nga naa sa 47 centavos ang isaka sa presyo sa gasolina matag litro samtang mag-rollback og 9 pesos og 57 centavos matag litro alang sa diesel og 13 pesos og 30 centavos matag litro sa kerosene. Wala pa'y anunsyo ang ubang kumpanya sa lana. Ginapatuman ang oil price adjustments matag adlaw Martes sa alas 6 sa buntag. Atong sayro ng dugang pa mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Pipila ka mga Cagayanon, gika-alarma ang namatikdang pagbalik na sab sa mga rugby boys sa kadalanan sa Cagayan de Oro City. Ano yung report? Limbaguhay lang, gidala sa hawanan sa konseho sa Cagayan de Oro City ang reklamo tungod sa subling pagdaghan sa mga rugby boys sa mga kadalanan sa syudad. Gani, bisan pa man sa udtong tutok, anaa maglatagaw sa kadalanan ang maong mga rugby boy nga sagad mga menor de edad. Busa pipila ka mga Cagayano na karon ang nagpadayag sa ilang kabalaka tungod sa mga posibleng kagubot nga dala ni ini. Nawala naman ko na sila dire. Nya karon namalik na ko na sila. Oh, nakita daw balik na dagan na Bisurya. Ay puso na lang ina sila para wa na krimen nga may tabo ba. Dinuwa na po'y kawat nga may tabo sa kadalanan to. Anong kawatan ng mga helmet ng mga motor. Busa gilaraw karon sa City Council ang paghugot sa pagbaligya sa mga solvent o susamang kemikal aron dili kini mahuptan sa mga minor de edad. Gipasalig sab sa Cagayan de Oro City Police Office nga aksyonan gilayon o gipang rescue ang mga minor de edad nga lalambigit sa pagsimhot og rugby. This includes encouraging safer products, alternatives, and mobilizing the sangguniang kabataan to lead the awareness campaign among the youth. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nasunog ang usa ka lansya nga gikargahan og krudo ug gasolina sa usa ka pribadong pantalan sa Zamboanga City. 5 ka crew niini ang luwas human nga nakalukso sa dagat. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dakong kalayo ang milamoy sa usa ka lansya nga anaa sa karagatan nga sakop sa pribadong pantalan sa Barangay Baliwasan, Zamboanga City nga nahitabo Biyernes sa hapon. Apan gumikan sa dakong kalayo,
Nabugto ang pisin ini nga nakaangkla, hinungdan nga napalid kini sa balod ug napadpad sa may Artelim Boulevard. Gilayon kining girespondihan sa Philippine Coast Guard, BFP ug ubang ahensya aron mapakgang ang kalayo. Sa investigasyon sa BFP, migula nga doon na kinikargang pipila ka galon sa gasolina ug drum sa diesel nga nakatakdang ibiyahe sa Tawi-Tawi. Gituan nga nagsugod ang sunog sa diyang gipaandar na ang makina sa maong lansya. Ang spark ni ini gidakop sa gituang fuel leak. Hinuon luwas ang 5 ka tripulante ni ini human paspas nga nakalukso. Gibana-bana ang moabot sa 168,000 pesos ang danyo sa sunog. Wala say angol nga natala. Gipaniguro sab sa Philippine Coast Guard nga walay oil spill. Ginakuhaan pa og pahayag ang tag-iya sa mong lansya, lakip na ang mga crew ni ini. Gumikan sa insidente, naghimo karon og lakang ang barangay LGU aron mamonitor ang safety sub sa mga sakyanang pandagat nga naa sa mga pribadong pantalan. Isang challenge talaga sa barangay level kasi sir, yung wharf na yun is private. So parang hindi kami basta-basta nakapasok, even yung mga PNP. I'd like to appeal talaga sa mga owners kung pwede yung mga ganyang bagay na sa responsibilidad po nila yan. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Usa patay, siyam samdan, human na highball ang usa ka elf truck sa Manolo Fortich, Bukidnon. Ani ang report? Wasak nga gambalay, nabalinto nga usa ka mini elf ug nangalagpot ang mga sakay niini. Ingon ani naabtan sa usa ka netizen ang usa ka disgrasya sa Zone 1, Barangay Maluco, Manolo Fortich sa Bukidnon. Niadtong adlong Biyernes, makita pa sa kuhang cellphone video ang usa ka lalaki nakasuot og color blue nga t-shirt nga naipit sa ilalom sa usa ka payag, samtang pipila ka mga individual pa ang samaran. Sumala sa kapulisan nga ang mga biktima, mga personahe sa Barangay 7 sa Malaybalay City, Bukidnon. Gikan matud pa sila sa tulo ka adlaw nga water safety seminar ug pauli na unta diyang nahitabo ang disgrasya. Brake sa maong sakyanan is nagmalfunction. So ang nahitabo is nakapaingon kini sila sa opposite lane og didto may bangga sila sa usa ka motorsiklo nga nakapark along the way og sa usa-usab ka bamboo nga fruit stand. Daling gipandala sa ospital ang napulo kasakay sa maong mini elf truck apan gideklarang patay ang usa kanila tungod sa grabing samad nga naangkon tungod sa hitabo. Hinuon luwas na ang laing siyam. Lakip ang driver sa maong truck, pahinumdum sa kapulisan nga siguruhon nga anaa sa maayong kahimtang ang sakyanan. Una pa man mo biyahe aron malikay sa disgrasya. Daghan kitag mga natala na nga mga aksidente involving trucks nga ang katong mga pasahero nga anaa sa likod naglagpot og nakabsan gayud sa kinabuhi. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gilusad sa supporters ni Vice President Sara Duterte ang Inday Sara Duterte 2028 movement agig pagpakita og hugot nga suporta sa bise sa iyang kandidatura pagka-presidente sa 2028 elections. Balitang hatod ni Argil Relator. Nagkatapok sa Rizal Park sa Davao City ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte nga gikan pa sa nagkadaiyang lugar sa nasod niadtong Sabado atong sa paglusad sa Inday Sara Duterte 2028 movement. Tumong sa aktibidad ang panahiusa alang kay VP Sara. Buot nila nga ipabot sa bise nga luyo sa palayong pagpangatake sa mga kalaban sa politika sa bise, magpabilin siyang ligon. Na ay taga Mindanao nga nagpalayon nimo, ayaw magkabalaka, ayaw yun pagduha-duha. Kay nami nga nagpalayon nimo, pangisog na. Sumala sa bugadong si Attorney Harold Respicio nga usasab sa mga speakers sa maong panagtapok, dunay legal strategy ugaling maabot sa impeachment trial ang articles of impeachment. Adlong Lunes, gitakda ang plenaryo sa House of Representatives diin botohan sa mga kongresista ang articles of impeachment sa bise. Kung makakuha og 106 yes votes sa Kamara, mutungtong na ang articles of impeachment sa Senado nga mo'y magsilbing impeachment court. Apan kundili, maundang na ang maong proseso. Nakabag na tuloy yung impeachment trial
impeachment trial, by legal strategy, pwedeng mag-resign si VP Sara Duterte. At yung impeachment proceedings magiging factus officio. It will have lost its purpose. At titigil na siya. At pwede na siyang tumakbo bilang presidente sa 2028! Ana karon sa The Hague si VP Sara alang sa pagbisita sa iyang amahang si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Sunog kalit ni Ulbo sa usa ka upholstery shop sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Gituohang hinungdan ang kalit nga pagsiga sa linya sa kuryente. Samtang tindahan ug payag sa Barangay Kanituan ug Dawsab. Si Cyril Chavez sa report. Nagpungasing kalayo nga paspas nga milamoy sa usa ka gambalay kini ang naabtan sa netizen si Leia sa Adela Extension sa Zone 9 Barangay Carmen, Cagayan de Oro City, Sabado sa gabi. Gani kita pa sa video ang kadako sa kalayo nga mihurot sa mong gambalay. Human ang sunog, pulos abo na lang ug mga sin nga nangapilo ang nabilin sa mong lugar. Matod sa mga trabahante sa mong gambalay nga usa ka upholstery shop nga nakadungog na lang sila og buto niadtong tungura. Una misilaob ang dakong kalayo nga gikan sa atop nga bahin. Paspasab mikatay ang kalayo, labi pa nga sagad sa mong shop, gama sa light materials, giubanan pa sa mga foam ug ubang gamit nga ana sa mong shop. Second floor dito. Katay pa na o? Katay pa na o. Unang hugno dayon yung mga pila kasikan sa to. Hugdown na dayon tanan. Siga na dayon? Siga na. Agi sa live mga ito, murang naay na panit ko na si babaw sir ba? Sagikan sa kanang nang inana bitaw nga kung sa poste kanang nagana. Sumala sa Carmen Fire Station nga miresponde. Pasado alas 9 sa gabi nahitabo ang sunog nga ilang gisaka ngadto sa ikaduhang alarma. Mugawasab nga mukabat ngadto sa 315,000 pesos ang danyo sa mong hitabo. Swerteng walay naangol sa insidente. Duha ang nasunog apan partially damaged lang ang usa ka balay nga nadamay. Sa karon sir, under investigation pa siya. Kay gina-consider mo ginato ang mga lain-laing anggulo para kung unsa man galing ma-confirm nato masuta ginato unsa gid ang cause ani. Samtang paspas nga naugdaw ang usa ka payag, tindahan ug outpost sa Clenro. Human miulbo ang sunog sa Barangay Kanituan adlawng Lunes. Matod sa Bulwa Fire Station, nga paspas silang miresponde sa mong sunog. Sanglit gama sa light materials, daling naugdaw ang payag. First alarm lang ang panghitabo ug anaa lang sa 2,000 pesos ang structural damage. Initial nga assessment sa itong investigator no, kay kana kuno nga area dia is naay magtambay dia nga mga kanabitong mga tao nga may diferensya pod sa kaugalingon na kuno sila dia magtambay. So possible gitutukan sa atong investigator nga usasan sila sa tinungdan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Usa ka gituuhang ambergris o suka sa balyena kon floating gold nga milyones daw ang kantidad na palgan sa mga mananagat sa Lebak, Sultan Kudarat. BFAR Region 12 padayon ang ginihimong kumpirmasyon niini. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gidumbol-dumbol sa pipila ka mga iho kining usa ka gituang suka sa balyena yang napalgan sa mga mananagat sa karagatan sa barangay Tibuan, Lebak, Sultan Kudarat Biyernes sa hapon. Pipila ka oras ang nilabay. Napadaplin ginihuman naguyod sa maong mga mananagat. Una matud pa kining nakita sa mananagat nga si Gabriel Kilat kinsa nakabantay nga gitapukan kini sa mga iho ug dunay isog nga baho. Mga pating na nagakaon. Miuli matud pa si Gabriel sa panimalay aron ipahibalo sa kabanay. Una mibalik, nag-research sila kung doon na ba kini value. Based po dun sa research namin sir is 1.5 billion daw po yung kilo ng suka po ng balyena. Depende po sa klase ng ano po nito, kulay po. Kung puti is yun po yung
high class daw po na suka po ng balyena. Apan gumikan sa kabaho, gilubong sa kinihuman makuhaan og samples. Nagdesisyon nga kung pwede putson sang trapal din ibaon na sa lupa mintras ongoing pa ang idala nila nga sample subject for laboratory. Apan adlawng Domingo, gikalot kini og gikustodiya na sa BFAR-12 alang sa padayong analysis. Matud sa mga mananagat, kung ugaling positibo kini nga usa ka ambergris, makatabang ang kitao niini sa paghawas sa kapobre sa ilang komunidad. Kung tinuod naman siya nga positive, sir, katabang sa among kapobrehon, tapos karon ang among simbahan o daghan po kung mga simbahan nga tabangan. Nasugnaw sir, wala pang konfirmasyon kung ito ba ay sinasabing ambergris. Patuloy kaming nakikipag-ugnayan sa UP Mindanao. Hopefully makuha namin yung kamilang side kasi nga nag-offer sila na they will do the analysis, yung sample characterization. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Namatay ang usa ka bottlenose dolphin human na stranded sa kabaybayunan sa Mabini, Davao de Oro. Sa pahayag sa DNR Region 11 nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, buhi pa kini nga nakaplagan sa residente sa Baybayon sa Sitio Asinan sa Barangay Kadunan sa Mabini, Davao de Oro niadtong April 25. Doon na kini gitason nga 8.75 feet. Apan bisan sa pagresponde sa rescuers, nakabsan gihapon kini sa kinabuhi tungod sa nahiaguman nga mga samad ug parasitic infestation. Parang nanawagan ang DNR 11 sa pag-atiman sa kadagatan ug sa kinahiyaan aron dili masubli ang panghitabo ug aron maprotektahan ang mga mananap ug uban pang kinabuhi. Gipasabot sa DNR nga bisan natural lang ang pagka-stranded sa mga susamang mananap, mahitabo kini tungod sa mga pag-abuso sa mga tao sama sa pagadaot sa ilang habitat, polusyon, pagkasabit sa fishing gear ug uban pa. Mipasalig ang DNR Protected Area Management Office sa Mabini nga mohimog paagi aron maprotektahan ug mamonitor ang wildlife. Giyawag sa bang publiko gilayong i-report sa buhatan kung dunay mga makitang marine wildlife o mga kalapasan. Gisaad sa lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro City nga masugda na ang dugay nang gipaabot nga health center sa Barangay Carmen. Human ang naitabong groundbreaking ceremony nga gipanguluhan sa lokal nga kagamhanan sa syudad ni atong 2023. Hangtod karon pulos mga steel beams lang gihapon ang nagbarog sa tukuron untang health center sa Sitio Makanhan sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Gani nalangan pa og samot ang mga proyekto tungod sa mga isyu sa LGU ingon man ang kontraktor niini sa milabay tuig. Hinuon gisaad ni Cagayan de Oro City Mayor Clarix Uy nga sugda na karong tuiga ang pagtukod sa mga proyekto human nga nakakuha na sila og bag-ong kontraktor nga motrabaho niini. Doon na say adjustment sa budget niini labi pa nga nausab na kuno ang presyuhan sa mga materyales karon epekto sa krisis sa lana. Pero ang plano ana yor mo gyapon ang structure mausab, no? Ang daghan lang kausaban ang mga presyo sa mga materialis nga gamito niya na tungod lagi nga wala na to damha nga adunay you will increase mo kuan man gyud na musubay man gyud na so nginana lang gyud. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Dunay bagong entry. The family that stays together, learns together. Kanang eksena sa usa ka magbanay sa Paniki Tarlac. Kay ngano, anaa silang tanan sa usa ka klase. Wala man daw PTA meeting apan kauban ni MJ Rehinaldo sa classroom ang iyang parents. Ang haligi ug ilaw ng tahanan nahimong classmates niya. Si tatay daw ang nagpasiugdag yun sa ilang group study. Ganahan daw magkuri-kuri og kable ang iyang anak ug misis, maong giapil niya sa TESDA class. Sumalat ni MJ, weird daw sa sugod nga classmate niya ang iyang mama ug papa. Apan na-realize daw niya nga quality bonding ug unique experience ni para sa ilang pamilya. Mikabat na sa milyon-milyon ang views sa maong video. Mga kapuso, unyang gabi na ang giatangan natong The Master Cutter. Unyang alas 8 sa gabi na sa GMA Prime, ang The Master Cutter nga paggabidahan ni Dingdong Dantes. Kung kinsa ug unsa ang karakter niini nga si Troy, atong dungang saksihan unyang gabi. Masaksihan sab kini unyang 9:45 sa gabi sa GTV. Busa, dungan nato kining atangan mga kapuso.
Usa mang oras, posibleng mas muhinay pa ang bagyong Kaloy nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ulahing namatikdan ang sentro sa bagyong Kaloy sa gilayong 475 kilometers sa sidlakan sa Giwan, Eastern Samar. Sumala sa pag-asa, posibleng padayon ang paghinay niini ug mahimo na lang low pressure area. Wala na'y direktang epekto sa nasud. Easterlies o init nga hangin ang makaapekto sa dakong bahin sa nasud. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, dako ang tsansa sa pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm ug Davao Region. Mamahimo ninyo makita kining episode pag-usab ug ban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakauling balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mauling balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kani adto ug karon, serbisyong tinuod lang.